Mainit ang sikat ng araw nang nagmamadaling pumasok si Andrea sa tanggapan ng PSA. Hawak ng mahigpit ang resibo. Lumapit siya sa nakasimangot na clerk na nakaupo sa likod ng bakal na mesang may kalansing ng electric fan. Miss, follow up lang po sa Senomar ko. Para po ito sa visa application ko abroad. Anya, sinubukang ngumiti. Tinignan siya ng clerk ng walang ekspresyon. Kunot noong kinuha ang isang puting sobre mula sa drawer. Miss Andrea Reyes, ano? Eto na po. Agad na binuksan ni Andrea ang sobre. Ngunit sa halip na Senomar, isang certificate of marriage ang bumungad sa kanya. Namutla ang kanya mukha. Halos hindi makahinga. Ano to? Bulalas niya. Nanginginig ang kamay. Senomar ang ina-applyan ko. Nagkamali kayo. Lumingon ang clerk sa computer. Kumunot ang noo. Ay, Miss Reyes, nakalista po kayo sa sistema. Kasal po kayo kay Lucas Antonio de la Serna noong March 15, 2023. March 15? Halos sumigaw na si Andrea. Hinawakan ang mesa para hindi gumalaw ang mundo. Wala ako sa Pilipinas noon para sa work training. Paano ako makakapagpakasal sa isang taong hindi ko kilala? Ma'am, wag po kayong magalit. Ayon sa record, legal po ang dokumento. Bulong ng clerk na parang robot. Hindi makapaniwalang napabuntong hininga siya. Alam niya sa sarili ang mga naganap sa buhay niya. Magulo ang isip na umalis siya ng opisina ng PSA. Napatulala siya sa mga natuklasan. Mukhang mabubulilyaso pang plano ko mag-abroad nito ah. Lecheng Senomar kasi yun eh. Nalaman ko na kasal ako. Pero sinong lalaking yun? Nakatakda sana siyang lumipad ng Japan. Natanggap siya na magtrabaho doon bilang IT specialist na matagal niya ng pangarap. Habang naglalakad si Andrea sa bangketa, tuliro at nanginginig pa rin. Hindi niya namalayang muntik na siyang masagasaan ng isang itim na SUV na biglang huminto sa harapan niya. Hoy miss! Sigaw ng driver habang bumababa ang isang lalaking nakasuot ng navy blue na polo at dark jeans. Matangkad, matikas at may maamong mukha na parang kabaliktaran ng kaguluhan sa kanyang dibdib. Are you okay? Tanong ng lalaki. Nilapitan siya agad at hawak sa siko para alalayan. Napatingala si Andrea at doon niya nasilayan ng matangkad at gwapong lalaki. Seryoso ang mukha nito. Okay ka lang ba, miss? Andrea Reyes, right? Dagdag pa nito. Napamaang si Andrea. Ha? Paano mong nalaman ng pangalan ko? Ngumiti ang lalaki. Lucas Antonio de la Serna. Ako ang asawa mo. Ayon sa PSA. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Ikaw? Ikaw si Lucas? Nice to finally meet you, Mrs. de la Serna. Sabi ng lalaki pero may kakaibang lalim sa titig nito. Parang alam ang isang bagay na siya mismo'y hindi batid. Sa wakas, nagtagumpay na rin ang pagpapahanap ko sa'yo. Ha? Sadya mo talaga akong sinundan? Nanginginig ang sariling tinig niya na nabato-balani pa rin sa kaharap. Of course, my dear wife. Palagay mo ba, habang buhay kong makakataka sa akin? Tanong ni Lucas habang binubuksan ang pinto ng SUV. Sumama ka sa akin. We need to talk. Wala akong alam sa sinasabi mo na tumatakas ako, mister. Ngayon nga lang kita namit eh. Nanatiling nakatayo si Andrea habang ang puso niya ay mabilis ang kabog. Muling lumingon si Lucas at nagtanong, sasama ka ba o gusto mong alamin ang totoo sa mas masakit na paraan? Nag-aalangan man, lumapit si Andrea at sa bawat hakbang niya papasok sa kotse, mas lalo siyang kinakain ng tanong. Papaanong naging legal ang kasal nila? At bakit tila matagal na siyang kilala ng lalaking ito? Hindi niya alam na sa pag-upo niya sa SUV ni Lucas, ay sisimulan na rin niyang pasukan ng isang mundo ng lihim. Pagkalapat ng pinto ng SUV, para bang sinarhan din si Andrea ng pagkakataong kumawala. Tahimik sa loob ng sasakyan maliban sa mahinang ugong ng makina at ang mabigat na tensyon sa pagitan nila ni Lucas. Napalingon siya sa lalaki. Kalma pa rin to, pero sa ilalim ng mapanuring mga mata ay may halong determinasyon na para bang may hawak itong katotohanan na ayaw niyang paniwalaan. Pwede bang simulan mo ng paliwanag mo?
Tanong ni Andrea. Mahigpit ang kapit sa bag. Hindi ko alam kung anong laro to. Nagkakamali ka ng akala mo sa akin. Tumingin si Lucas sa kanya habang nagmamaneho. Hindi ito laro, Andrea. Tandang-tanda ko ang lahat. Ikaw ang pinakasalan ko. Nanigas ang katawan ni Andrea. Anong... Totoo. Hindi mo ko kilala ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo ko kilala noon. Nagtawid siya ng isang sarkastikong tawa. So sinasabi mong nakalimut ako? Posibleng selective amnesia, trauma, o baka sadyang pinili mong kalimutan. Or possible na umaacting ka lang para makapanloko ulit. Pero nangyari ang kasal natin. March 15, 2023. I was there. Ikaw ang bride ko. Hindi ako nagpakasal sa iba, Andrea. Hindi pwede. Hindi ko yan matatanggap. Nasa Osaka ako nun eh. May training ako ron. May passport ka nga. Mga travel records. Pero mas matibay ang kasal natin. Legal. With judge. With witness. May marriage license. Lahat. Under your name. Kung ako nga yun, bakit wala naman akong maalala? Paninigurado niya. Pilit iniiwas ang nanginginig na tinig. Huminto si Lucas sa harap ng isang eleganteng cafe at bumaba. Binuksan niya ang pinto sa gilid ni Andrea. Pasok, I'll show you something. Walang nagawa si Andrea kung hindi ang sumunod. Sa loob, tila ba may VIP access sila. Walang ibang tao. Naupo sila sa isang pribadong booth. At doon, inilabas ni Lucas ang isang brown envelope. Dahan-dahan niya itong binuksan at iniabot sa babae. Mga litrato, certificate, screenshot ng Zoom calls, at isang Polaroid photo. Nakangiti siya habang hawak ang kamay ni Lucas. Suot ang puting bestida. May wedding ring siya. Nanlamig ang mga daliri ni Andrea. Hindi ako yan. Kamukha niyang babaeng nasa picture. Pero papaano nangyari yun? Ang galing naman na coincidence yun. Lalong nagulo ang isip niya. Stop that damn alibi! Mariing tugon ni Lucas. Bukod sa kamukha mo siya, are you also using her name? Ikaw talaga yan. Wala akong ibang babaeng pinakasalan kung hindi ikaw. Umiling si Andrea. Halos mapaiyak sa kalituhan. Hindi to nangyari. Hindi ko maalala. Bakit ko naman gugustuhin magpakasal sa'yo tapos lilimutin ka, di ba? Tumitig si Lucas sa kanya, mariin at malalim. That's what I want to know. Pero ano man ang dahilan mo noon? I don't care now. Ang importante, nahanap na kita. At hindi na kita pakakawalan ulit. Napasinghap si Andrea. Ano bang gusto mo? Anong kapalit ng kasal na ito? Umiling si Lucas. Ngumiti ng mapait. Hindi ko kailangan ng kahit na ano. Gusto ko lang na makasama muli ang asawa ko. Ang totoong asawa ko, na ikaw. Napatayo si Andrea, pero agad siyang hinawakan ni Lucas sa braso. Hindi marahas pero mariin. Isang panganib ang nadarama niya. Let me help you remember, Andrea. Ayokong pilitin ka. Pero kung yan lang ang paraan para ibalik ka sa akin, gagawin ko. Stay. Let's figure this out together. At sa kabila ng kaguluhan, may isang parte sa puso ni Andrea na kinatok ng paniniwala. Papaano kung totoo ang sinasabi niya? Papaano kung siya nga ang lalaking pinakasalan niya pero nakalimutan niya? At papaano kung sa paggunita ng nakaraan, may matuklasan siyang hindi lang alaala, kung hindi pag-ibig? Isang linggo matapos ang hindi inaasahang paghaharap nila Lucas, hindi pa rin lubos makarecover si Andrea sa gulo ng kanyang buhay. Pinilit niyang magbalik sa normal, sa trabaho niya bilang isang systems analyst sa kumpanyang TechCore Solutions. Ngunit ang lahat ay tila nagkakanda-buhol-buhol. Hindi lang dahil sa tila hindi mapaniwala ang kasal, kung hindi dahil sa muling pag-ikot ng tadhana. Habang nasa pantry, abala si Andrea sa paghalo ng kape. Pilit winawaksi sa isip ang bawat titig, bawat salita ni Lucas.
Bigla siyang tinapik ng katrabaho niyang si Myra. Andrea, may nabalitaan ka na ba? Bulong ni Myra habang palingalinga. Ha? Anong balita? Tanong ni Andrea. Sumimsim ng kape. Na-buyout na raw tayo. Effective today, isang bagong investor ang pumasok. Tapos siya na nga raw ang magiging CEO eh. Napakunot noo si Andrea. Ang bilis naman. Wala man lang heads up. Iyon nga eh. Tapos ang sabi pa, makikilala rin natin ngayon ang bagong CEO. Napabitaw si Andrea sa hawak na cup. Grabe! Ang bilis naman yata ng mga pangyayari. Biglang tumunog ang system-wide announcement ng kanilang HR head. All employees are requested to proceed to the main hall for an important meeting. The new CEO will be introduced shortly. Nagkatinginan sila ni Myra at hindi na kailangang magsalita pa. Sa paghakbang ni Andrea patungong hall, kabado ang dibdib niya. Pagdating sa main hall, puno na ang mga empleyado. Tahimik ang lahat. Tila sabig at kabang bumalot sa paligid. Ilang sandali pa, dumating na ang HR head, dalang mikropono. Good morning, everyone. We'd like to introduce to you our new CEO and majority shareholder of TechCore Solutions, Mr. Lucas Antonio de la Serna. Parang umikot ang mundo ni Andrea. Lahat ng matay tumingin sa lalaking kalmadong pumasok sa stage. Naka-black suit, confident ang tindig, at malamig ang ekspresyon. Ngunit nang magtagpo ang paningin nila ni Andrea, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting parang may lihim siyang gustong iparating. Magandang umaga. Paninimula ni Lucas sa kanyang talumpati. Isa sa mga dahilan kung bakit ko pinili ang TechCore ay dahil sa personal na koneksyon ko sa isa sa mga empleyado rito. Gusto kong bumuo ng bagong simula. Hindi lang para sa kanya kung hindi para sa amin. Nang matapos ang meeting, biglang nagkaroon ng murmur sa paligid. Lahat ay nagtatanong kung sinong tinutukoy ni Lucas. Si Andrea naman, hindi na nakaalis agad. At bago siya makaiwas, isang sekretarya ang lumapit. Miss Andrea Reyes, pinapatawag po kayo ni Mr. De La Serna sa kanyang opisina. Sa loob ng bagong opisina ni Lucas, ang dating conference room ay ganap ng naging executive space. Moderno, malinis, malamig ang ilaw. At sa gitna, nakaupo si Lucas. Nagbubuklat ng ilang papel, habang tila mabagal na siyang hinihintay. Umupo ka, Andrea. Anya nang hindi man lang tumitingin. Wala akong choice, hindi ba? Sagot niya. Naupo rin pero hindi inaalis ang paningin sa kanya. Ano to, Lucas? Gusto mong kontrolin pati trabaho ko? Ngayon lang siya tumingin. Matagal, matalim. Hindi ko gustong kontrolin ka. I have a deal for you. At alam ko na ikaw magkakaroon ng good benefit dito. Napailing si Andrea. Hindi ako tumatakbo. Good benefits? From the moment na nalaman kong kasal ako sa'yo, nasira na ang plano ko na mag-abroad. Bakit hindi mo nilang ipawalang bisa ang kasal, ha? Umiling si Lucas. Lumapit sa kanya at tumayo sa harap niya. Masakit ang ginawa mong pag-iwan sa akin, my dear wife. At ngayong nakita kitang muli, hindi na ako papayag na makawala ka sa akin. Kung balak mo kong paghigantihan, hindi akong babaeng yun. Mariing tugon ni Andrea na nagugulumihanan pa sa sinabi ni Lucas. Pang best actress ka nga at hindi uubra sa akin yan. Mariing sabi ni Lucas. Anyway, balik tayo sa deal ko sa'yo. Tahimik lang si Andrea. Pero sa kabila ng galit at pagkalito, hindi niya maitatanggi. May bahagi sa kanya na naaapektuhan. Sa boses nito, sa paraan ng pagtitig. Kakaibang damdaming gumigising sa kanya. Ano ba talagang gusto mong mangyari, ha? Naiinis na niyang tanong. Lumapit si Lucas. Ikaw, Andrea, gagawin ko ang lahat para maalala mo na ako ang lalaking pinakasalan mo. Na you are my wife. Dahil sa pagsabong ng damdamin, hindi na napigilan ni Andrea ang luhang tumulo. Hindi niya alam kung ano bang totoo. May isang bahagi ba talaga ng nakaraan ang nawawala sa alaala niya?
Pero isa lang ang sigurado niya. Ang lalaking ito, si Lucas Antonio de la Serna, ay hindi papatinag. Siya ang misteryosong bahagi ng sarili niyang kwento na kailangan niyang tuklasin. Be my wife for 6 months, Andrea. Ikaw rin ang magiging personal assistant ko para ma-sure ko na hindi ka makikipag-fling sa ibang lalaki. Imporma ni Lucas. After that deal, papayag na ako sa annulment at ako pa mismo ang tutulong sa iyo na makapag-abroad ka. What if hindi ako pumayag, Mr. De La Serna? Matatag niyang tanong sa lalaki. I will fire you from this company and put your name on a blacklist throughout the industry. Ang lupit mo! Malumanay na sabi ni Andrea, ngunit ramdam ang kirot sa bawat kataga. Ginagamit mo ang kapangyarihan mo para pilitin akong manatili ako sa kasal na hindi naman talaga nangyari sa atin. Ganyan ka na ba talaga kadesperado, ha? Lumapit pa si Lucas at sa kauna-unahang pagkakataon, dumampi ang kanyang palad sa pisngi ni Andrea. Isang banayad na haplos, ngunit punong-puno ng tensyon. Napasinghap si Andrea, hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa epekto na ayaw niyang aminin sa sarili. Hindi mo tumatatakasan, Andrea. Bulong ni Lucas. Mababa ang boses ngunit matalim. You owe me more than just a goodbye. But don't worry, hindi kita pipilitin na tumira ka kasama ko. Unless you like it. Bago pa mamula ang mukha niya ay pinanlisikan niya ito ng tingin. She was trapped by him. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa loob na si Andrea ng TechCore building. May nakasabit na ID sa kanyang leeg na may bagong designation. Executive Personal Assistant to the CEO. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala. Kahapon lang ay isa siyang systems analyst. Ngayon ay isa na siyang PA ng lalaking pinipilit siya na pinakasalan nito. At hanggang ngayon, hindi niya maintindihan ang mga pangyayaring yon. Pagpasok niya sa opisina ni Lucas, nakita niya agad ang lalaking seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Nang naramdaman ng presensya niya, tumigil to sa ginagawa at itinaas ang tingin. Nandito ka na pala. Malamig na bati ni Lucas. Ayoko ng paligoy-ligoy pa. Sabay abot ni Andrea ng isang folder. Ito ang revised schedule mo for today. Meeting with investors at 10. Launch meeting with the developer at 1. At board review sa hapon. Kinuha ni Lucas ang folder at tiningnan to. You're efficient. I'll give you that. Tungkulin ko lang. I'm just doing my job. Mariin niyang sagot. Para naman alam mo na tumutupad ako sa deal natin. Hindi mo naman kailangang ipamukha pa. Tumayo si Lucas at nilapitan siya. Pero kung susunod ka sa terms ng kontrata natin, siguraduhin mong maayos ang performance mo. Dahil personal assistant kita. Expected na sasama ka sa akin sa mga out-of-town meetings, late night events, even business dinners. Nasa kontrata lahat yun. Wala sa kontrata ang pagiging alila ko. Balik ni Andrea. Hindi mo kailangang maging alila. Lumapit pa si Lucas. Halos magdikit na ang kanilang katawan. Pero kung gusto mong matapos agad ang 6 na buwang to, sumunod ka na lang. And do your job well. Pasalamat ka't hindi pa ako nagdedemand ng wife duty mula sa'yo. Napakuyom ang palad ni Andrea. Basta't wag mo akong gagalawin, Lucas. Hindi ako parte ng mga laro mo. Bahagyang ngumiti si Lucas. Isang ngiting nakakalito kung panunuyaba o may ibang ibig sabihin. Don't flatter yourself, Andrea. Remember, kinuha kita as my PA because you are my wife. Talaga lang? Sabat ni Andrea. Tumitig sa kanya ng diretsyo. Katarungan bang tawag mo sa pananakot? Sa paggamit ng kapangyarihan mo para kontrolin ang buhay ko? Hindi sumagot si Lucas. Nagkibit balikat lang ito. Nakasalampak sa harap ng desk si Andrea. Pinapawisan habang tinatay panghuling bahagi ng report na inulit niya ng 3 beses sa parehong araw. Miss Reyes. Malamig ang boses ni Lucas habang nakatayo sa harap ng glass wall ng kanyang opisina. Nakatalikod sa kanya. Are you done with the quarterly financial analysis? Kinagat ni Andrea ang loob ng pisngi niya. Almost done, sir. I just need to double check the...
Double check? Tinalikuran siya ni Lucas. May hawak na tablet. You already submitted an incorrect file twice today. Am I paying you to almost finish things? Pasensya na po, Mr. De La Serna, Save it. Tumayo siya at lumapit sa desk ni Andrea. Tinapik ang isang makapal na folder. Here's the market research. I want you to cross-reference with the entire sales database since 2021. I want it tonight. Tonight? Halos mapaangat ang boses ni Andrea. Sir, it will take... Don't waste time whining. Lumapit siya. Yumuko sa gilid ng mesa ni Andrea. Halos magdikit na ang mga mukha nila. Mabango siya pero malamig ang mga mata. Part of our deal na pagbutihin mo ang trabaho mo. Or else, I will extend the day. Tumingin si Andrea sa kanya. Mariing kinagat ang labi. Okay, fine. Kaya ko naman ang work ko just for the sake of our deal. Then prove it. Malamig na bulong ni Lucas bago siya tumalikod. And bring me coffee. No sugar. No excuses. Habang papalayo si Lucas, mariing pinikit ni Andrea ang mga mata. Hindi siya umiimik. Hindi siya babagsak. Hindi siya magpapatalo. Pero hindi niya alam na bawat hakbang ng paghihirap niya ay sinasadya ni Lucas. Dahil sa isang kasalanan na hindi niya naman ginawa. Sinadya siyang magtrabaho dito para sa paghihigante. Tahimik sa buong floor. Patay na ang karamihan sa mga ilaw maliban sa isa. Ang nasa opisina ni Lucas. Nasa loob pa rin si Andrea. Nakasandal sa upuan. Pikit ang mga mata. Pagod na pagod. Nakatulog habang hawak pa ang final report. Dahang-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Lucas. Hawak ang coat niya. Handang sabihing, bakit hindi mo pa ito na ipapasa? Pero natigilan siya. Nakatulog na si Andrea. Maaliwalas ang mukha kahit maputla sa pagod. May tagpi ng tinta sa daliri. Nakapikit, bahagyang nakabukang labi. Inosente, tahimik at totoo. Lumapit siya. Hindi niya alam kung bakit. Nilapag ang coat sa balikat ni Andrea. Marahan. Maingat. Parang bawal siyang madulas. Parang delikado ang nararamdaman niya. You're not supposed to get to me. Bulong niya. Halos isang buntong hininga. Pinagmasdan niya ang report. Perpekto. Wala nang typo. Organized. Maayos. Mas magaling pa kesa sa ibang assistant na nagtagal sa kanya. Ipinikit ni Lucas sa mga mata. Pilit binabalik ang sarili sa plano niya. Paghihigante, pagpapahirap, pagtutuos. Pero bakit parang gusto niyang hawakan ang pisngi ni Andrea para gisingin siya gently. Hindi para pagalitan kung hindi para sabihin, umuwi ka na, tama na yan. Bumukas ang mata ni Andrea, nagising sa bigat ng coat. Nagtagpo ang mata nila. Isang maiksing sandali ng katahimikan na punong-puno ng hindi mabigkas. Sir De La Serna. Garalgal ang boses niya. Paos sa antok. Nakatulog ka na sa trabaho. That's unacceptable. Sabi niya pero wala nang dating ang talim ng boses niya. Pasensya na po. Tinanggal niya ang coat at pilit isinusuot sa hanger. Nanginginig ang kamay niya sa lamig at pagod. Kinuha ni Lucas ang coat. Leave it. Ako na. Napatingin si Andrea. Nagtaka. Nalito. Sir? Hindi siya sumagot. Sa halip, marahang nilagay sa siko niya ang coat. Uuwi na tayo. Sasabay ka sa akin. Sir, kaya ko pong umuwing... Andrea. Minsan lang siya gumamit ng first name. Malambot ang tono. May diin. Pagod ka na. And I may have pushed you too hard. Hindi nakapagsalita si Andrea. Hindi rin siya makatingin ng diretsyo. Parang may bumara sa lalamunan niya. Tahimik silang lumabas ng opisina. Side by side. Walang salita. Pero parehong alam. May nagbago. At si Lucas
Alam niyang delikado ito. Alam niyang hindi ito kasama sa plano. Pero sa bawat sulyap niya kay Andrea habang magkahilera sila sa elevator, isang bagay lang ang malinaw. Umpisa pa lang to at hindi niya nasigurado kung sino talaga ang talo. Tahimik ang loob ng sasakyan maliban sa mahinang classical music na pinatutugtog sa background. Tanging paghinga lang nilang maririnig. Nakatitig sa labas si Andrea. Hawak ang coat ni Lucas na sapilitan niyang ibinabalik noong una. Pero muling isinukbit nito sa balikat niya nang walang pasabi. Hindi siya makapaniwalang katabi niya ngayon ang lalaking halos araw-araw ay pinahihirapan siya sa opisina. At ngayon, siya rin ang nag-alok ng sakay, ng coat at ng tahimik na pag-unawa. Ang asawa niya sa papel. Sumulyap si Lucas habang nagmamaneho. Hindi niya maintindihan kung bakit parang mas mabigat ang dibdib niya sa tuwing nakikita niyang pinipilit ni Andrea na huwag magpakita ng kahinaan. Cold? Tanong niya. Pilit pinananatiling kalmado ang boses. Medyo, sagot ni Andrea. Mahina, halos hindi marinig. Pero kaya ko naman po. Tumango si Lucas. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. Ginawa mong maayos yung report. Ani Lucas. Mas maganda pa sa inaasahan ko. Napalingon si Andrea. Hindi sigurado kung tama ang narinig niya. Thank you sir. Lucas chuckled. Isang mababaw pero tunay na tawa. Bakit parang mission impossible sa'yo yung makatanggap ng papuri? Hindi po kasi ako sanay. Lalo na galing sa inyo. Bulalas niya saka napailing. I mean, hindi po sa... Sorry. Napangiti si Lucas ng bahagya. You're cute when you panic. Nanlaki ang mata ni Andrea. What? Mukhang anto ka pa rin my wife. Sabi niya agad. Nagkunwaring dead ma. Ignore what I said. Nagkatinginan silang sandali. At sa gabing tahimik, sa ilaw ng traffic na panakanak ang lumalapat sa mukha nila. Parang may hindi kailangang sabihin pero nararamdaman pareho. Andrea, tawag niya. Mas malumanay na ngayon. Sir? Wag mo na akong tawaging sir. Natahimik siya. Lucas, dagdag niya. Okay, Lucas. Halos pagbulong ni Andrea. Mas lalo siyang ngumiti pero bahagya lang. Parang tinatago sa sarili. Nagmaneho siyang muli pero mas banayad, mas relax. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto ang kotse sa harap ng apartment building ni Andrea. Hindi pa rin sila agad kumilos. Tahimik, parehong may gustong sabihin pero hindi pa handa. Salamat sa paghatid sa akin, ani Andrea. At sa coat, at sa... Tumingin siya. Sa pagprotekta sa pride ko kanina. Nag-angat ng tingin si Lucas. Muli, bumalik ang seryoso niyang anyo. Pero ngayon, may kakaibang lambot sa likod ng mga mata. Don't get used to it. Sabi niya, mababa ang boses. But maybe, hindi ko na rin kayang tratuhin kang tulad ng dati. Baka isipin mo ang bad kong asawa sa'yo. Tahimik si Andrea, pero ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Good night, Lucas. Anya, saka dahan-dahang bumaba ng kotse. Sinundan siya ng tingin ni Lucas hanggang sa makapasok si Andrea sa loob ng building. At bago pa siya makaalis, napatingin siya sa passenger seat kung saan naiwan ang banayad na amoy ng perfume ni Andrea. Pinikit niya ang mga mata't napabuntong hininga. Anong ginawa mo sa akin? Mahinang bulong niya sa sarili. Hindi sigurado kung ito'y simula ng kapahamakan o ng isang bagay na matagal na niyang nilabanan. Tahimik ang buong office floor. Halos lahat ay nakauwi na. Pero tulad ng dati, si Andrea ay naiwan pa rin. Pilit tinatapos ang presentation para bukas. Nakakunot ang noon niya habang nakatutok sa laptop. Sabay pakli sa mga slides. Pinupunan ng bawat detalye para siguraduhin wala nang pwedeng ikadismaya ang boss niya. Napalingon siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Sir?
Agad niyang sambit, bahagyang nagulat. Lucas, wika nito. Malumanay ang tono. Bakit nandito ka pa? Tinatapos ko lang po yung slides para bukas. Ayokong madismaya ka. Come on, alika rito. Tumalikod na ito papasok muli sa opisina. Napalunok si Andrea. May kung anong bigat sa dibdib niya tuwing kausap ang lalaking iyon. Hindi lang dahil boss niya ito. May halo na tong ibang damdaming pilit niyang iniiwasan. Pero kahit kabado, sumunod siya. Pagpasok niya sa loob, inilapag ni Lucas ang 2 paper cups ng kape sa mesa. Break muna, you've done enough tonight. Nag-aalangan man, umupo si Andrea sa couch sa gilid ng opisina. Medyo masikip ang espasyo. At nang maupo si Lucas sa tabi niya, halos magdikit na ang mga braso nila. Ramdam niya agad ang init ng katawan nito. At ang amoy ng pamilyar nitong pabango na ilang beses na niyang naiisip kahit wala ito sa paligid. Thank you. Mahina niyang sambit. Hindi siya sinagot ni Lucas. Tahimik lang silang umiinom ng kape. Pero para kay Andrea, masyadong malakas ang katahimikan. Parang bawat segundo ay may sinasabi, kahit walang salitang binibitawan. Bigla siyang napaigtad ng matapunan ng konting kape ang kamay niya. Ay! Mabilis ang kilos ni Lucas. Kinuha nito ang tissue at hinawakan ng kamay niya. Mainit, basa, nanginginig pa ng konti. Napasinghap siya sa gulat. Hindi lamang sa pagkilos nito kung hindi sa init ng palad na dumampi sa kanya. Sorry, ang clumsy ko talaga. Bulong niya, pero hindi siya agad pinakawalan ni Lucas. Pinunasan nito ang kamay niya. Maingat, mabagal, tila sinusuri ang bawat galaw. Tahimik pa rin, ngunit ibang klaseng katahimikan na ang bumalot sa pagitan nila. Mabigat, puno ng tensyon, parang may sasabog. Nagtagpo ang mga mata nila. Nag-init ang mukha ni Andrea. Gusto niyang bawiin ang kamay niya pero hindi niya ginawa. Hindi niya kaya. Iba ang hawak ni Lucas ngayon. Hindi to malamig. Hindi rin to mapag-utos. Banayad. Parang takot siyang masaktan siya. Parang may pag-aalaga. Pagkatapos punasan, hindi pa rin binibitawan ni Lucas ang kamay niya. Ramdam ni Andrea ang bahagyang panginginig ng sariling daliri. Gusto niyang wag isipin kung bakit. Gusto niyang iwasan ang init na bumabalot sa buong katawan niya. Ang kabog ng dibdib niya. Ang sigaw ng damdaming matagal na niyang itinatanggi. Lucas finally let go. Parang nagising sa sariling pagkakatulala. Sorry. Mahina nitong sabi. No, okay lang po. Sagot ni Andrea. Bahagyang ngumiti. Thank you po ulit. Tahimik muli. Pero sa likod ng katahimikang yon, ramdam ni Andrea ang pagbabago. Sa isang simpleng hawak, sa isang saglit ng lambing, may nadurog sa mga pader na matagal na niyang itinayo. May umusbong. At alam niya, hindi na ito ang Lucas na kinatatakutan niya dati. Hindi rin siyang Andrea na kayang magpaka-professional palagi. Tahimik muli. Pero sa likod ng katahimikan, may dumagundong na damdaming hindi na basta matatakpan ng profesionalismong pilit nilang pinanghahawakan. Ramdam ni Andrea ang sariling pagkalito at ang bahagyang paninikip ng dibdib. Alam niyang dapat wala yon. Dapat hindi niya maramdaman yon. Pero sa isang hawak, sa isang saglit na pag-aalaga, may nabasag. At sa titig ni Lucas na tila hindi makatingin sa iba kung hindi sa kanya. Alam na ni Andrea, may kailangan na siyang harapin. At ito, ang pinakaayaw niyang sagutin. Ang katotohanang unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaking nagke-claim na asawa siya nito. Bigla tuloy niyang naisip, bakit kaya ito iniwan ng babaeng pinakasalan nito na pinipilit na siya yon? Sir, nahack po ang main site natin. Sigaw ng isang employee habang patakbong pumasok sa boardroom kung saan kasalukuyang may meeting si Lucas. Mabilis siyang tumayo. Paano nangyari yun? Hindi pa po namin alam pero lahat ng clients can't access their accounts. May nag-send ho ng ransomware notice. Humihingi ng millions para maibalik ang buong system.
Mabilis naglakad si Lucas papunta sa IT floor, kasunod ang mga senior staff. Pero pagdating doon, tanging isang tao lang ang kalmado sa gitna ng kaguluhan. Si Andrea. Nakatayo siya sa gitna ng grupo. Hawak ang sariling laptop at nakakunot noo habang mabilis na nagtatype. Andrea? Tawag ni Lucas. Halos hindi makapaniwala. What are you? I'm already working on it, Lucas. Sagot ni Andrea. Hindi na gumagamit ng sir. Na-trace ko na kung saan galing ang breach. Ginamit nila ang old server port natin. Pero may backdoor silang iniwan. I'm patching it now. Hindi ba't executive assistant ka? I know. But before, this was my job. Ang totoo, I'm an IT security specialist by profession. Kaya ko to. Napamaang si Lucas. Lahat ng mga empleyado ay napatingin sa kanya. Naghihintay ng desisyon. Then do it. Bulong niya. Save the company. Andrea nodded. Focus na focus habang nagtatype. Sa loob ng 5 minuto, isa-isa niyang isinara ang breach points. Hinarang ang entry path ng hacker at nireboot ang firewall systems. Bumalik na po ang access. Sigaw ng isa sa staff. Clients can log in now. Na-trace back po yung IP ng hacker. Pagkatapos ng 2 minutong katahimikan, tumayo na si Andrea at nilapag ang laptop sa mesa. Done. Systems clean now. Hindi na sila makakapasok. Tahimik si Lucas. Hindi niya alam kung anong uunahin. Ang gulat, ang tuwa, o ang damdaming hindi niya maipaliwanag habang nakatitig sa babaeng akala niya'y assistant lang. Lumapit siya. Hindi na siya nag-alinlangan. Hinawakan niya ang braso ni Andrea. Marahan. Bakit ngayon mo lang sinabi to? Hindi ka naman kasi nagtatanong. Sagot ni Andrea. Medyo nahihiya. And gusto ko lang patunayan na kahit pa-assistant lang ako sa papel, kaya kong maging valuable. Saglit siyang hindi nakapagsalita. Tapos, mahina niyang sinabi. Andrea, you didn't just save the system. You saved my company. Lumingon sa kanilang ibang empleyado pero parang wala na silang pakialam. Kanina akala ko, I'd lose everything. But you, huminto siya. Lumunok. I think, I've underestimated you enough, my wife. Napayuko si Andrea. Kinikilig na hindi maipaliwanag. Thank you. Muli, pinunasan ni Lucas ang pawis sa noo ni Andrea gamit ang sariling panyo. Isang kilos na hindi niya pa kailanman ginawa sa kahit na sinong empleyado. At kung may dapat magpasalamat, ako yun. Sabi niya, for reminding me what loyalty, strength, and brilliance look like. The following week ay nagpunta sila ng Cebu. Pagpasok pa lang nila sa 5-star beachfront hotel, ramdam agad ang awkwardness. Hindi dahil hindi sila sanay na magkasama, pero iba ang vibe ngayong malayo sila sa Manila. Walang opisina, walang staff, walang dahilan para itago pa ang tensyon na bumabalot sa pagitan nila. Here are your room keys, Sir Lucas, Ma'am Andrea. Sabi ng receptionist sabay abot ang 2 key cards. Lucas raised an eyebrow. You booked us separate rooms? Of course, sagot ni Andrea. Iwas ng tingin. Hindi naman po tayo, hindi kailangang mag-share ng room. Napangiti si Lucas ng bahagya. Just checking. Pagkatapos ng buong araw na business meetings at conference talks, sabay silang naglakad pa uwi muli sa private dinner ng sponsors. Tahimik si Andrea habang naglalakad sa tabing dagat. Suot niya ang isang simple pero eleganting dress na binili niya para sa event. At sa hindi inaasahan, hawak ni Lucas ang kanyang heels habang nakayapak siya sa buhangin. Hindi ka ba sanay sa high heels? Tanong ni Lucas, bahagyang nakangisi. Yup, bihira akong magsuot ng ganito. Masanay akong naka-rubber shoes. Kung pwede nga lang sa work ko eh. Lucas chuckled. Mas gusto ko yung ganun. Walang arte. Andrea blinked. You like that? Tumigil si Lucas sa paglalakad. Napatingin siya sa kanya. Matagal. Malalim. I like a lot of things about you lately, Andrea.
Napasinghap siya. Lucas! Biglang may humampas na hangin. Nahulog ang scarf ni Andrea, tumalsik ito paharap. Pareho silang yumuko para kunin to at nagkabanggaan ang mga noo nila. Aray! Sabay sila. Lucas laughed for the first time in days. Sorry, are you okay? Si Andrea, napahalakhak din. Hawak-hawak ang noo. Pero habang hawak pa nilang scarf, nagkatitigan ang mukha nila. Halos 1 pulgada na lang ang pagitan. Ramdam ang init ng hininga ni Lucas sa balat niya. At sa hindi inaasahan, dumikit ang palad nila habang pareho nilang hawak ang tela. Hindi agad bumitaw si Lucas. Andrea, mahina niyang bulong. Boses punong-puno ng pagpipigil. Lucas, baka may makakita sa atin. Wala tayong boss dito at hindi kita assistant ngayon. You are my wife. Mahina niyang sabi. Gabi na. Pwede ba akong sandali lang na maging totoo? Tahimik. Pero hindi siya umiwas. Ni hindi niya bawiin ng kamay niya. Sa halip, siya pa mismo ang nagsabing, I trust you. Bahagyang inilapit ni Lucas ang mukha niya. Pero bago pa ito tuluyang mangyari, tumunog ang cellphone ni Andrea. Tumikhim siya agad. Umatras. It's from the Manila office. May kailangang i-finalize na report. Lucas blinked. Bahagyang nawala ang lambing sa mata niya. Right, back to work. Ngunit bago sila tumalikod pabalik sa hotel, hinawakan ni Lucas ang likod ng palad ni Andrea. Hindi ito halata sa iba pero sapat para iparamdam sa kanyang hindi masambit na damdamin. Let me walk you to your room. Sa tapat ng pinto ng kwarto ni Andrea, tahimik silang dalawa. Thank you for today, sabi ni Andrea. Thank you for being here, tugon ni Lucas. For more than just work. At bago ito tuluyang umalis, sumandali siyang huminto at mahinang hinalikan ang likod ng kamay ni Andrea. Isang matandang gawi, isang klasikong paggalang. Pero ramdam ni Andrea, higit pa ron ang laman ng halik na iyon. Malakas ang ulan. Halos hindi marinig ni Andrea ang sarili niyang hininga sa lakas ng kulog at pagpatak ng ulan sa bintana. 10:00 na ng gabi. Tapos na ang event. Si Lucas na naunang umalis sa conference dinner ay biglang tumawag sa phone ni Andrea. Andrea, nasa ka na? Papunta na sa elevator. Why? Don't go to your room yet. May problema. Napakunot noo siya. Anong problema? Nagkakalik sa hallway ng 6th floor. Nasira ang circuit sa right wing. Kasama ang room mo. Hindi safe. Temporarily pinapa-evacuate na mga guests sa area. Ha? You're staying in my suite tonight. Napatigil si Andrea. Lucas, hindi naman kailangan yon. Pwede naman akong humingi ng bagong room. Walang available. Fully booked lahat. I already called front desk. Tahimik. Hindi makasagot si Andrea habang dinadala siya ng elevator paakyat. At pagdating niya sa top floor, bumungad sa kanya si Lucas sa pintuan ng suite. Nakapambahay na. Nakasandal sa gilid ng pinto. Tila ba pinipigilang ngumiti. Welcome to Casa Lucas. Biro nito. Pumasok ka na bago pa lumakas lalo ang ulan. Sa loob ng suite, tahimik si Andrea habang inililibot ng mata ang kwarto. Malaki, eleganteng disenyo. Pero kahit ganun kaganda, isa lang ang laman ng isip niya. Iisang kama lang yon. Relax, I'll take the couch. Sabi ni Lucas, nahulaan ang iniisip niya. Hindi naman kailangan, I can take the couch. Hindi Andrea, you've done enough. Ako nang bahala. Tahimik ulit, tanging ulan lang sa labas ang maririnig. Umupo si Andrea sa gilid ng kama, nagsusuklay ng buhok, habang si Lucas ay abala sa pag-aayos ng throw blanket sa sofa. Biglang tumama ang isang malakas na kulog. Napatalon si Andrea. Biglang napapitlag at napatayo. Agad siyang nilapitan ni Lucas. Okay ka lang? Yeah, I just hate thunderstorms. Umiling siya. Pilit pinapatahan ng sarili.
Bata pa lang ako, takot na talaga ako sa kulog eh. May trauma kasi ako noong lumubog ang bahay namin dati sa baha. Naalala tuloy ni Andrea mga magulang niya na yumao na after niyang makagraduate ng college. Napatigil si Lucas. Ang Andrea na palaban sa trabaho, ngayon ay halatang nanginginig sa takot. May nakita siyang parte nito na hindi pa niya nakita. At hindi niya alam kung bakit parang gusto niya itong protektahan ng buong buo. Come here. Mahinang bulong niya. Nag-angat ng tingin si Andrea. Ha? I said, come here. Hawak niyang isang kumot. You can sit beside me. Dito sa couch. I'll stay up with you. At sa hindi inaasahan, umupo si Andrea sa tabi ni Lucas. Tahimik, magkadikit ang balikat. Parehong nakatingin sa bintana habang bumubuhos ang ulan. Salamat, bulong ni Andrea. Lucas looked down at her. Hindi ko akalaing ikaw to. The same girl na sinabihan ko noon ayusin mo ang kape ko. Napatawa si Andrea. Hindi ko rin akalaing yung boss kong walang ginawa kung hindi pahirapan ako noon ay magiging ganito. Ganito ka soft, gentle. Hindi ko alam kung ito ba yung totoo. Lucas turned to her. Ito na yun, Andrea. Tahimik ulit. Bumigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi dahil sa bagyo, kung hindi dahil sa damdaming hindi masambit. Isang sandali lang ang pagitan ng pagtama ng paningin nila at aksidental na dumantay ang ulo ni Andrea sa balikat niya. Hindi siya kumibo. Hindi rin gumalaw si Lucas. At sa gitna ng bagyong gabi, may tahimik na pag-amin sa kanilang mga puso. Na kahit sinimulan nila ito sa galit at kontrol, unti-unti nang bumibigay ang depensa. 3 araw ang lumipas. Tahimik ang biyahe nila Lucas at Andrea patungong Hacienda de la Serna. Isang malawak na lupain sa mataas na bahagi ng Tagaytay. Pagmamay-ari ng mga de la Serna mula pa noong panahon ng Kastila. Dito raw sila unang nagkita, unang nagkausap, at unang nagpakasal. Ngunit para kay Andrea, wala ni isang alaala ang sumisilip. Sigurado ka bang dito talaga tayo ikinasal? Tanong ni Andrea habang nakatanaw sa bintana ng sasakyan. Siguradong sigurado, hindi ko makakalimutan, sagot ni Lucas. Pero ikaw yata ang mas piniling makalimot. Napalunok si Andrea. Ayaw na niyang makipagtalo. Pakiramdam niya kasi isa siyang estranghero sa sarili niyang kwento. Pagdating sa hasyenda, pagbaba pa lang nila sa sasakyan, sinalubong sila ng matandang katiwala. Mr. Lucas, welcome back po. Sir, Ma'am Andrea, mabutit nakabalik na rin kayo. Napalunok si Andrea. Maging ang ibang tao, kinikilala siyang Ma'am Andrea. Hindi siya sanay. Hindi niya alam kung alin ang totoo. Kung siya nga ba talaga ang Andrea na mahal ni Lucas noon? O isang taong ginamit lang para sa isang matinding paghihigante. Pumasok sila sa loob ng lumang bahay. Malaki, makaluma ngunit elegante. Amoy pa rin ng kahapon ng mga pader nito. Ang bawat larawan, ang mga antik na mebles. At sa gitna ng sala, naroroon ang isang portrait. Si Andrea, nakabelong puti, katabi si Lucas. Hawak ang kamay niya habang suot ang simpleng suit. Nanlambot ang tuhod ni Andrea. Anong ibig sabihin nito? Wedding day natin, sagot ni Lucas. Malamig ang boses ngunit masakit ang tingin. 3 years ago, secret ceremony. Umalis ka kinabukasan na parang walang nangyari. Lucas, nanginginig ang boses ni Andrea. Hindi ko to maalala. Wala akong maalala. Tama ng drama. Putol ni Lucas pero halatang may nanginginig din sa loob niya. Kung hindi mo maalala, ay ipapaalala ko ng pilit sa'yo. Gabi, sa hardin ng hasyenda. Inimbitahan ni Lucas si Andrea na maghapunan sa labas. Isang candlelight dinner sa ilalim ng mga fairy lights. Tahimik si Andrea habang tinitikman ang pagkain. Habang si Lucas ay nakatitig lamang sa kanya. You know what, Andrea?
Nakuha mo ang loob ng mami ko noon. After her death, ay may iniwan siyang kondisyon sa akin sa last will niya. Ani Lucas, kailangang pakasalan muna kita para makuha ang mamanahin ko sa kanya. Pumayag ako sa wedding at sinabi ko sa sarili ko na pag-aaralan kitang mahalin kapag mag-asawa na tayo. Pero umalis ka nang walang paalam the day after our wedding. Lucas, halos mapaiyak na si Andrea. Wala akong matandaan sa lahat ng yun. Hindi ko talaga alam ang mga nangyaring yan. Ikaw yun! Singit ni Lucas. Tumayo at inilapag ang wine glass. Kahit anong anggulo, ikaw yung babaeng pinakasalan ko. At ikaw ang umiwan sa akin. Tumayo si Andrea. At kung hindi nga ako yun, paano kung may nangyari sa akin? Paano kung may pumilit o may nagplano sa lahat ng ito? Napahinto si Lucas. Muling nagtagpo ang mga mata nila. Puno ng luha, galit at tanong. Okay, fine. I'll go with the flow dahil kahit anong pagtanggi ko, hindi mo ko pinaniniwalaan. Emosyonal na sabi ni Andrea. Tatanggapin ko na ako nga ang pinakasalan mo kung kapalit nito ang paglaya ko sa iyo after 6 months. Isang matalim na titig ang ibinigay ni Lucas sa kanya. Isang malakas na halakhak ang bumasag sa tensyon ng gabi. Parehong napalingon sila Lucas at Andrea sa direksyon ng gate ng hardin. Mula sa kadiliman ay lumitaw si Talia Montenegro. Elegante sa suot na designer red dress. Ngunit matalim ang mga mata at may bahid ng panunuya ang galit. Kita ang matinding pagkabigla sa mukha nito nang makita't makilala si Andrea. Andrea? Well. This is quite a dinner date, Lucas. How romantic! Anya habang palapit ng palapit. Sa likod niya ay may 2 bodyguard. Tila ba sinisigurado ang grand entrance niya. Talia? Gulat na sabi ni Lucas. Hindi inaasahan ang pagdating nito. Anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Talia agad. Sa halip ay tinapunan muna niya ng tingin si Andrea mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat, minamaliit. So ito pala ang phantom bride mo. The infamous Andrea? Ako nga. Mahinahong sagot ni Andrea. Pilit pinapakalma ang sarili kahit ramdam niyang umiinit ang dugo niya. At mukhang hindi mo ikinatutuwa ang presensya ko. Hindi lang hindi ikinatutuwa. I despise it. Mariing sagot ni Talia. You do not belong here. You were supposed to be gone. For good. Pero nagbalik ka. At inaangkin mo ang hindi mo naman dapat inaangkin. Tumigil ka na, Talia. Madiing sabi ni Lucas. Kahit kailan never akong naging sayo. I have the right na dalhin ko siya rito. Andrea is my wife. Really? Halos mapatawa si Talia. Pero puno ng lason ang bawat salita. So matapos kanyang iwanan noon, a day after your wedding, ay ganun kadali na tanggapin siyang muli? How stupid you are! Hindi ko nakasalanan kung muli akong tinanggap ni Lucas. Sagot ni Andrea, mas matatag na. Ni ako hindi ko maintindihan kung bakit ako nasa ganitong sitwasyon eh. Kung meron mang hindi katanggap-tanggap dito, ay ikaw siguro yon, Talia. Napakuyam ang kamao ni Talia. Ngunit mabilis niyang itinago ang emosyon sa likod ng isang pilit ng ngiti. You should be careful, Andrea. Hindi mo kilala kung sinong binabangga mo. Enough! Sigaw ni Lucas. Nilapitan si Talia. Ano bang ginagawa mo rito talaga? Hindi ka bahagi ng buhay ko. Tumigil ka na sa pangingialam sa akin. Hindi ba't ako ang laging nando nung iniwan ka ng babaeng yan? Sagot ni Talia. Malapit sa mukha ni Lucas. Ako ang nag-alaga sa'yo. Ako ang nagmahal sa'yo nang wasak ka. Ako ang tumulong sa'yong makabangon. At ngayon dahil lang bumalik ang babaeng nagdulot ng lahat ng sakit na yon, iiwan mo ko? Tahimik si Lucas. Ngunit ang titig niya kay Talia ay malamig. Wala nang bakas ng dati. Wala tayong ganon, Talia. Never naging tayo. Ngunit hindi doon nagtapos si Talia. Tumawa siyang muli. Mas mapanira. Mas nakabibingi. Tumawa si Talia.
Isang halakhak na punong-puno ng panunuya at desperasyong halos hindi na niya maitago. Isang halakhak na nagiiwan ng kilabot, hindi dahil sa katatawanan, kung hindi dahil sa bantang pilit nitong itinatago. Matapos ang ilang segundo, bigla siyang tumigil. Nanlamig ang kanyang muka't naging kasimbilis ng kidlat ang paglamig ng kanyang tono. "Very well then," anya habang hinahawi ang buhok palayo sa kanyang mukha. "Kung yan ang gusto nyo, fine! Enjoy your fairy tale reunion habang may oras pa." Humarap siya kay Andrea, ang ngiti manipis at puno ng lalim. "You think you've won just because bumalik ka at kinuha mo ulit ang pwesto mo? Pero hindi mo alam ang buong laro, Andrea. Hindi mo alam kung anong klase ng impyerno ang binuksan mo sa pagbabalik mo." Isang hakbang paatras, sinulyapan si Lucas. At sa unang pagkakataon, may bahid ng sakit sa mga mata niya. "You will regret this," anya. Halos bulong pero matalim. "Both of you, I promise. I'll make sure na kung anong sayang meron kayo ngayon, dobleng sakit ang kapalit niyan." Pagkatapos ay tumalikod siya. Ang mga bodyguards niya ay tahimik na sumunod habang siya'y naglakad paalis. Matikas, elegante, ngunit puno ng kasamang unos. Dumagundong ang kulog sa labas, kasabay ng pagbuhos ng mas malakas na ulan. Napatingin si Andrea sa dilim sa labas ng bintana habang unti-unting giniginaw. Kasunod nito, nagdesisyon silang pumasok na sa loob ni Lucas. Sa guest bedroom siya pansamantalang matutulog at doon siya agad nagtungo. Basang-basang balikat ng kanyang suot at nanginginig ang kanyang katawan sa lamig. Agad siyang inabutan ni Lucas ng tuwalya at kahit hindi niya ito tingnan, ramdam niya ang pag-aalalang dumaloy mula rito. "Magpalit ka ng damit," narinig niyang sabi nito. Tumalikod to habang nagsasalita. "Malamig ang gabi rito, baka lamigin ka." "Thank you," sagot niya. Hindi maitago ang pagtataka sa biglaang paglalambing ng lalaki. Hindi ganoon dati si Lucas, lalo na't siya ang dahilan ng sakit nito noon. Paglingon ni Lucas, naramdaman naman niya agad ang bigat ng titig nito sa kanya. Hawak pa rin niyang tuwalya, basa pa rin ang buhok, at alam niyang halatang halata ang pagod sa kanyang mukha. Ang sakit na pilit niyang tinatago, at ang damdaming ilang ulit na niyang sinusubukang ilibing. "Lucas," mahina ang boses niya. "Salamat for listening, for believing me now." Lumapit si Lucas. Mabagal ang bawat hakbang. Tumigil to sa harap niya. Ilang pulgada lang ang pagitan nila. Tahimik ang paligid, pero para kay Andrea, parang umalingaw-ngaw ang tibok ng kanyang puso. "Hindi mo man matanggap na ikinasal tayo," bulong ni Lucas. "Oo, sa una, gusto kitang saktan at pahirapan. Pero deep inside of me, gusto kitang protektahan, Andrea." Napatitig si Andrea sa kanya. Nanlalabo ang mga mata sa pinipigilang luha. Hindi niya inaasahan ang ganong mga salita mula rito. "Hindi ko alam kung hanggang kailan magiging palaisipan sa akin ng lahat," ani Andrea. Pilit pinapawi ang tensyon. "Kung sana, naranasan ko talagang maikasal sa'yo. Madali sa akin ang maniwala." Dahan-dahang itinabi ni Lucas ang basa niyang buhok sa gilid ng mukha. Sa munting haplos na iyon, parang may init na dumaloy mula sa balat hanggang sa dibdib niya. "Forget about it," masuyong sabi nito. "Basta tayong dalawa'y magkasama." Tumango siya. "Okay, sinabi mo eh." Iwinaksi niya ang mga agam-agam sa dibdib niya. Hindi na nag-atubili pa si Lucas. Hinawakan nito ang kanyang pisngi at marahang hinaplos na parang isang bagay na matagal na nitong inaasam-asam. Pero natatakot itong angkinin. Isang hakbang, isang hininga. Hanggang sa maramdaman ni Andrea ang dahan-dahang paglapit ng labi ni Lucas sa kanya. Mabagal ang halik, marahan, ngunit ramdam niya ang bigat ng damdamin. Hindi iyon pagnanasa lamang, kung hindi pangungulila.
halik ng pusong sugatan. Naghinala pero ngayoy muling umaasa. Umangklang kanyang mga kamay sa dibdib ni Lucas. Ramdam niyang tibok ng puso nito sa ilalim ng kanyang palad. Hinigpitan siya ng yakap nito. At sa sandaling yon, pakiramdam niya'y wala ng ibang ligtas na lugar kung hindi ang mga bisig nito. I can't resist you. Bulong niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Because I finally found you again, my wife. Sagot ni Lucas, hinahaplos ang kanyang likod. And I'm not letting go this time. Unti-unting bumigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi dahil sa lamig ng ulan sa labas, kung hindi dahil sa init ng damdaming pinipigilang sumabog sa loob ng kwarto. Humigpit ang yakap ni Lucas kay Andrea. At sa sandaling yon, parang gumuho ang lahat ng hadlang na itinayo nila sa pagitan ng kanilang mga puso. Mainit ang kanyang mga labi nang bumalik sa kanyang halik. Ngayon ay mas malalim, mas mariin. Napasinghap si Andrea. Hindi sa gulat kung hindi sa tuluyang pagbitaw ng sariling pagpipigil. Ang malamig na gabi ay tila nagliyab sa init ng bawat haplos at halik ng lalaking minsan na niyang minahal at pilit tinakasan. Bumaba ang halik ni Lucas sa kanyang panga, sa kanyang leeg, at hindi na niya napigilan ang impit na ungol na lumabas sa kanyang bibig. Napapikit siya. Napakapit sa balikat nito habang ang bawat dampi ng mga labi nito ay parang alo ng alaala at pangungulila na muling bumabalik sa kanya. Hinagkan ni Lucas ang balikat niya. Hinaplos ang braso. Hinuhubad ang bigat ng kanyang basang damit. Dahan-dahan, maingat na para bang hinuhubad nito ang sakit at galit na matagal nilang kinimkim. Andrea, bulong ni Lucas habang hinahaplos ang kanyang tagiliran. Sabihin mong gusto mo rin to. Sabihin mong hindi lang akong nananabik. Napabuntong hininga siya. Oo, Lucas. At doon, wala nang bumangga sa mga damdaming pinilit nilang ikulong. Hinaplos ni Lucas ang kanyang bewang. Inakay siya papalapit sa kama. Dahan-dahan siyang inihiga nito. At ang mga halik ay gumuhit mula sa leeg, pababa sa kanyang clavicle, sa gitna ng kanyang dibdib. Bawat haplos ay may paggalang ngunit may pagkasabik. Mainit ang kanyang palad habang gumagapang sa kanyang balat, para bang sinusubukang kabisaduhin muli ang katawan ng babaeng kanyang nawala. Si Andrea naman ay walang ibang nais kung hindi damhin ang init ng muling pagkakasama. Isang gabi ng puno ng pagnanasa. Pagnanasa na isinilang hindi lang sa pisikal na pagkauhaw, kung hindi sa sugatang damdamin na muling naghahanap ng paghilom. Napalitan ng mga ungol ang katahimikan sa silid. Ulan ang nagsilbing himig sa kanilang dalawa, habang unti-unting naging isa ang kanilang mga katawan. Puno ng init, pighati, at pagmamahal na hindi kailanman tuluyang nawala. Sa bawat galaw, sa bawat halik ay may panata. Nasa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagkukulang, narito pa rin sila, magkasama. At sa gabing yon, hindi lang basta halik at pagnanasang namagitan sa kanila, kung hindi isang pagnanais na muling magsimula. Makalipas ang mabilis na pag-usad ng panahon, tila unti-unti nang bumabalik sa ayos ang mundo ni Andrea. Sa piling ni Lucas, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Isang uri ng katahimikan na noon pa man ay pinangarap niyang maramdaman. Ngunit ang katahimikan ay may kakambal na panganib. Minsan, ang pinakatahimik na sandali ang siyang hudyat ng paparating na bagyo. Isang hapon, habang nasa office si Andrea sa kumpanya ni Lucas, naatasan siyang mag-ayos ng ilang dokumentong kailangan sa expansion project. Sanay na siya sa routine, focus sa trabaho, iwasan ng gulo. Ngunit sa gabing yon, hindi niya inaasahang masusubok ang lakas ng kanyang puso. Papalapit na sana siya sa executive lounge na konektado sa opisina ni Lucas upang ihatid ang mga papeles. Nang mapansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto, maririnig mula roon ang boses ni Lucas at ang matalik nitong kaibigang si Ramon. Hindi mo pa rin ba sinasabi sa kanya, bro? Ani Ramon, halatang may kabigatan sa tinig.
Anong silbi pa? Sagot ni Lucas. Mahina ngunit malinaw. Andrea thinks I didn't know. Almost 1 week nang lumipas nang magkita kami ng nanay ni Andrea na pinakasalan ko. She told me the truth. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Andrea. Napako siya sa kinatatayuan. Hawak pa rin ang folder ng dokumento na kanina lang ay abala niyang inaayos. Ano? Ani Ramon. Tila nabigla rin. You knew? All this time? Pero bakit? Bakit ka nagpapanggap na hindi mo alam? Mas mabuti nang hindi malaman ni Andrea na alam ko ng totoo. Sagot ni Lucas. Mababa ang tinig ngunit puno ng emosyon. Pero nung nalaman ko ng totoo, hindi ko na nagawang itapon siya. Napalapit na siya sa akin kahit na alam kong hindi siyang babaeng pinakasalan ko. Pero Lucas, halata ang pagkabahala sa boses ni Ramon. That lie could destroy everything. Tumigil si Lucas saglit. Tila napabuntong hininga. Alam ko, kaya hindi ko na siya kailangang saktan pa. Gusto ko na lang panatilihin kung anong meron kami ngayon. Kung malalaman niya pang lahat, baka mawala siya sa akin. Ayokong mawala ulit si Andrea. Pero huli na ang lahat. Hindi na kailangang marinig pa ni Andrea ang karugtong. Mabilis siyang umatras. Dahan-dahang isinarang pinto at tahimik na lumayo. Kasabay ng pagguho ng lahat ng pinaniniwalaang nabuo niya sa pagitan nila ni Lucas. Tila nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi na niya alam kung alin sa mga sandaling pinagsaluhan nila ang totoo. At alin ang gawa ng isang lalaking matagal na palang alam ang lahat. At ang pinakamasakit, hindi siya pinagtaksilan sa katawan. Pinagtaksilan siya sa katotohanan. Hindi na napigilan pa ni Andrea ang galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Tumakbo siyang pabalik sa opisina ni Lucas. Hawak-hawak ang folder na kanina'y tila isang ordinaryong bahagi ng kanyang trabaho. Ngayon, isa na itong paalala ng kasinungalingang tinanggap niya ng buong puso. Malakas niyang binuksan ang pinto. Nagulat si Lucas na agad napatayo mula sa kinaupuan. Napalingon si Ramon na agad nagpaalam at tahimik na lumabas. Dala ang bigat ng nasaksihan. Andrea, sana sinampal mo na lang ako. Singhal ni Andrea. Nilalabanan ng panginginig ng kanyang katawan. Sana, sinigawan mo ko. Pinagtawanan, kinutya. Basta wag lang ganito, Lucas. Wag mo sanang pinaglalaroan ng tiwala ko. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Waring naunawaan na ako anong naririnig niya. Narinig ko ang lahat. Mariing dagdag ni Andrea. Alam mo na pala ang totoo. At pinaniwala mo pa rin akong ang iyong asawa. Na akong nawawala mong kabiyak. Hindi yun ganun, Andrea. Hindi ganun. Maluhaluhang sigaw niya. Lumapit sa kanya at itinulak ang dibdib nito gamit ang dalawang kamay. Hindi mo ba alam kung gaano kong pinagdudahan ng sarili ko? Kung ilang gabi akong hindi makatulog kakaisip kung may karapatan ba akong umasa. Magmahal. Habang ikaw pala, nakatayo lang dyan at pinanonood akong mahulog sa'yo ng buo. Habang alam mo na palang katotohanan. Hinawakan siya ni Lucas sa mga braso. Mariing nagsalita. Ginusto kong sabihin. Paulit-ulit. Pero natakot ako, Andrea. Natakot akong mawala ka. Noong una gusto kong pagbayarin ka pero habang nakikilala kita, hindi ko na kayang gawin yun. Mahal na kita. Mahal! Halos mapasigaw si Andrea. Hindi mo pwedeng sabihing mahal mo ko pagkatapos mong ipamukha sa akin na isa akong kasinungalingan. Isang impostor. Alam mo bang pinilit kong paniwalain ang sarili ko na kahit papano na baka nga ako ang asawa mo. May halaga ka sa akin, Andrea. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Mabilis na lumapit si Lucas. Hawak-hawak ang kanyang pisngi. Ngunit agad dong tinabig ni Andrea. Huwag mo akong hahawakan. Napatahimik si Lucas. Napayuko si Andrea. Hindi na kayang pigilan ang luhang matagal na niyang pinipigilan. Hindi ko alam kung mas masakit na niloko mo ko o na minahal pa rin kita kahit alam kong may mali. Alam mo kung bakit? Kasi kahit minsan,
Hinintay kong piliin mo ko dahil ako si Andrea. Hindi dahil akala mo ako yung babaeng pinakasalan mo. Tahimik. Tanging tibok ng puso nilang parehong sugatan ang maririnig. Muling tumingin si Andrea sa kanya. Puno ng luha ang mga mata. Kung talagang mahal mo ako, Lucas, sana mas pinili mong maging totoo. Dalhin mo ako kay Aling Leonie. Gusto kong malaman mula sa kanya kung ano ba talagang totoo. At sa huling sandali, iniabot niya ang folder sa mesa nito sabay talikod. Hindi na muling lumingon. Iniwan niya si Lucas sa sariling tanggapan, kasabay ng katahimikan ng isang pusong hindi na muling maniniwala ng basta-basta. Nagpunta nga sila Lucas at Andrea sa malayong bayan kinabukasan. Nakarating sila sa isang matandang bahay na may halong kahoy at bato. May lumang duyan sa beranda at halatang inaalagaan kahit may kalumaan. Bumungad ang isang babae sa humigit kumulang 60 gulang. Matanda na ngunit maayos ang bihis. May matalim ngunit mapagmatsyag na mga mata. Aling Leonie? Tanong ni Andrea. Hawak ang papel na galing sa matandang record book ng barangay. Opo, ako nga. Sagot ng matanda. Napatitig kay Andrea ng matagal. Bigla itong napaangat ng kamay at tinakpan ang sariling bibig. Diyos ko, para kang si Teresa. Si Teresa po ang mama ko. Sagot ni Andrea. Nanlalamig ang mga kamay. Biglang napaiyak si Aling Leonie at tumango. Anak, ako ang kapatid ng mama mo. Ako si Leonie. Matagal na kitang hinahanap. Napaatras si Andrea sa gulat. Ngayon ko lang po nalaman na may kapatid ang mama ko. Papaano niyo po nalaman na ako to? Mahabang kwento ito, iha. Umupo sila sa sala habang nagsimulang magkwento si Aling Leonie. Noong ipinanganak ka ng mama mo, may panganay na siyang anak sa unang lalaking naging kasintahan niya. Pero iniwan siya ng lalaking yon. Isang taon nang nakilala niya ang tatay mo, ay iniwan niya sa akin ang ate mo, si Angela. Ayaw siyang ipasama ng papa mo kapag nagpakasal na sila ng mama mo. Angela? Bulong ni Andrea. Unti-unting nahuhulog ang mga piraso ng palaisipan. Si Angela, para kayong kambal, iha, dahil magkamukha kayo. Akong nagpalaki sa kanya. Akala ko'y ikaw, pero ngayon lang kita tunay na nakita. Nagkatinginan sila Andrea at Lucas. Parehong napatayo. Ibig sabihin, si Angela ang nagpakilalang ikaw. Siya ang pinakasalan mo, Lucas. Mahinang bulong ni Andrea. Unti-unting namumutla. Siya ang nakasama mo noon. Lumaking may galit sa ina mo si Angela nang malaman niyang totoo. Pagpapatuloy ni Aling Leonie. Kung saan-saan siya napunta para makipagsapularan. At napadpad siya sa Hacienda de la Serna. At namasukan na assistant ng mother ko noon. Dagdag pa ni Lucas. The rest was history. At sa nakalipas sa 3 taon na yon, huli siyang umuwi rito. Inamin niya na ikinasal siyang muli pero nakokonsensya si Angela. Inamin niya sa akin na ninakaw niyang identity mo, Andrea. Sabi ni Leonie. Paano pong nangyari yun? Nagtatakang tanong niya. Nagpunta si Angela noon sa bahay ng pamilya mo, iha, para makipagkita sa mama mo. At doon sa table nakita niyang isang envelope na may lamang documents na nakapangalan sa iyo, tulad ng mga ID, birth certificate. At ninakaw niya yon. Gusto niyang magpakasal ulit pero hindi na pwede dahil kasal pa siya sa dating asawa niya. Ginamit niyang identity mo para mapakasalan si Lucas. Ganap na naunawaan ni Andrea ang lahat. Natatandaan niya ang envelope na yon na akala niya naiwala niya kung saan. Hanggang sa napaiyak siya. Napaupo si Andrea. Nahihilo sa bigat ng revelasyon. May kapatid pala siya. At ito ang kumuha ng pagkatao niya. Hindi ko inaasahan to, Tita Leonie. Sabi ni Andrea. Unang beses na tinawag ang matanda ng ganon. Matapos niyang ipagtapat sa akin ng lahat umalis siya.
Babalik daw siya sa Hacienda de la Serna para sabihin kay Lucas ang totoo at humingi ng tawad. Lahad ni Leonie. Pero nasawi siya dahil tinambangan ng kanyang sinasakyang kotse. Lalo pa siyang napahagulgol. Pagod at tahimik si Andrea sa loob ng sasakyan. Kasalukuyang nagmamaneho si Lucas pabalik ng Maynila. Tila may kaba sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Parang may sumusunod sa atin, ani Andrea, napapalingon sa side mirror. Relax ka lang, malayo pang Maynila at walang signal dito. Sagot ni Lucas habang nagfo-focus sa madilim na daan. Ngunit ilang saglit lang, isang itim na van ang sumalubong at humarang sa kanilang daan. Agad bumaba ang ilang armadong lalaki. Lucas! Sigaw ni Andrea. Tumakbo ka na! Utos ni Lucas habang pilit binubuksan ng pinto sa kabila. Ako nang haharap sa kanila. Iligtas mo sarili mo. Ngunit huli na. Bago pa siya makalabas, may malamig na bagay na humahawak sa kanyang braso. Isang panyo. Isang amoy na mabilis niyang kinilala. Chloroform. Nagising si Andrea sa lamig ng sahig ng semento. Masakit ang ulo niya. Madilim at may bahagyang liwanag lang mula sa isang basag na bintana. Nakagapos ang kamay niya. Sa likod niya, isang pamilyar na tinig. Akala ko ba matatag ka, Andrea? Pero ang totoo, wala ka talagang ideya kung sino mga taong nasa paligid mo. Talia? Mahinang tanong niya habang pilit bumabangon. Lumantad si Talia mula sa anino. Dala nito ang baril. At sa mga mata nito, naroroon ang galit at panibugho na matagal nang kinikimkim. Bakit mo to ginagawa? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Andrea. Tumawa lang si Talia. Mapait. Dahil sa'yo, sa pagmamahal ni Lucas na kailanman ay hindi naging akin. Hindi mo kailangan pumatay para lang mahalin ka. Sabi ni Andrea. Wala kang alam, sigaw ni Talia. Si Angela, hindi ko matanggap na siyang pinakasalan ni Lucas. Kaya tinapos ko na siya. Isang babaeng inagaw sa akin ng lalaking mahal ko. Nanlaki ang mata ni Andrea. Ikaw ang pumatay sa kanya? Oo. Ipinapatay ko siya sa mga tauhan ko bago pa makabalik siya sa hasyenda noon. Malamig na tugon ni Talia. At ngayon, ikaw naman, para matapos ng lahat, para wala nang sagabal. Narinig ni Lucas mula sa GPS tracker na iniwan ni Andrea sa bagang lokasyon ng van. Kasamang ilang pulis, mabilis nilang sinugod ang lugar. Itinutok ni Talia ang baril kay Andrea. Ngunit sa mismong sandaling yun ay sumambulat ang pinto. Andrea! Sigaw ni Lucas. Napalingon si Talia. Pero mabilis na pinasok ng pulis ang loob. Nahulog ang baril sa kanya. Tumakbo si Andrea papalapit kay Lucas at mahigpit siyang niyakap nito. Kinalag nito ang pagkakatali ng kamay niya. Tapusin na natin to, sabi ni Andrea habang nakatitig kay Talia. Hawak ng mga pulis si Talia at sa huling sulyap, galit pa rin ang mga mata nito. Hindi pa tapos to. Bulong nito habang isinasakay sa patrol car. Nakaupo si Andrea sa kama. Hawak ang kamay ni Lucas. Ngayon, alam ko ng lahat. Bulong niya. Hindi lang pagkatao ko ang ninakaw noon, pati ang kapayapaan ko. Hinaplos ni Lucas ang kanyang pisngi. This time, I won't let anyone take you away from me. Tahimik na nakaupo si Andrea sa ilalim ng punong mangga sa bakuran. Sa kandungan niya, nakabukas ang lumang photo album ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang hinaplos ang litrato nito sa unang pahina. Lumapit si Lucas. May dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Aling Leonie's favorite, sabi niya habang iniaabot to. Umupo siya sa tabi ni Andrea. Tahimik muna silang nagbasid sa mga bituin sa langit. Hindi pa rin ako makapaniwalang may kapatid akong gaya ni Angela. Mahinang bulong ni Andrea. Masakit isipin pero naiintindihan ko na siya. She just wanted to belong. Hinawakan ni Lucas ang kamay niya. At ngayon,
Ikaw naman ang babawi sa lahat ng nawala sa'yo. Sabi nito, hindi para sa kanila, kung hindi para sa sarili mo. Tumango siya. Dahil sa'yo, Lucas, natutunan kong mas makilala pang sarili ko at pinagmulan ko. Sa isang munting kapilya sa tabing bundok, wala nang engrandeng kasalan. Wala ring bisita, kung hindi lang si Aling Leonie at ilang matatandang kaibigan sa baryo. Si Andrea ay nakasuot ng simpleng puting damit, habang si Lucas ay naka-light barong. Sa pagitan nila ay isang pari na ngumiti habang binabasbasa ng kanilang pangako. Ngayong alam na natin ang buong katotohanan, bulong ni Lucas habang naglalakad sila palayo sa altar. Wala nang kahit na anong pipigil pa sa atin. Our deal is over. No annulment. Hindi ka na aalis ng Pilipinas. This time, you're forever with me. Tumango si Andrea, luhaan sa tuwa. Ngayon, akin ang pangalan ko, ang pagkatao ko, at ang pag-ibig ko. Buo na ako, Lucas. Sa puntod ni Angela, sa ilalim ng punong nara. Pinapatawad na kita, ate, sa ginawa mong pagnanakaw ng pagkatao ko. Bulong niya. Ngayon pinipili kong alalahanin ka, hindi sa kasalanang nagawa mo, kung hindi bilang aking kapatid. Lumapit si Lucas at hinawakan ang balikat niya. Let's live for those who couldn't, sabi nito. Nasa isang maliit na garden sila Andrea at Lucas. Si Andrea ay nakatawa habang nakasandal kay Lucas. Tahimik silang nagkatitigan habang ang paligid ay puno ng halakhakan. Sa dami ng mga pinagdaanan natin, ani Andrea, hindi ko inakalang ang pinakamasayang parte ng buhay ko ay darating pagkatapos ng lahat ng sakit. Iyon ang sinasabi ko sa iyo noon pa man, sagot ni Lucas, hinahaplos ang kanyang pisngi. True love. Akalain mo na nagpakasal ako noon sa huwad na Andrea, pero mas mamahalin ko palang totoong Andrea na asawa ko na ngayon. Ngumiti si Andrea. Salamat sa Senomar at nakilala kita, Lucas. At this time, wala nang duda. Ako si Andrea at ikaw ang tahanan ko. Magkahawa kamay silang napatingala sa bituin. Wakas!